Pasok sa number 7 ang kontrobersya pa sa Visiting Forces Agreement. Hindi pabor si U.S. Ambassador Christy Kenny na sa mga panawagang repasuhin ang kasunduan at nairita pa ito nang tanungin ng mga reporter kanina sa Malacanang tungkol dito. Andrea Bautista has that story. Nagpa-Thanksgiving party ang Malacanang dahil pirmado na ang US stimulus plan. Imbitado ang ambassador ng Amerika at ilang mga veterano ng World War II. Kasama kasi sa stimulus plan ang one-time big-time bonus para sa mga war veterans. $9,000 pag di-US citizen, 15 pag Amerikano. Our long battle for justice for our Filipino World War II veterans has achieved a great victory. Pero kulang pa rin, sabi ng ilang veterans. Sana daw, pareho ang matatanggap nila ng US citizen. We believe that we deserve to be given the recognition and consideration given to them. Sagot ng presidential spokesman, wala na sanang magreklamo. Nasa krisis ang Amerika na dapat ngayon pinaprioritize sana nila yung mga pangangailangan ng mga fellow Americans sila. So, ibig sabihin, yung pagkaka-approve nitong para sa mga kapwa Pilipino natin, no, ay malaking bagay. Kahit ilang beses nang inisnab ni Obama, pinapakita pa rin ng Pangulong Arroyo na nananatili siyang tapat na alalay o ally ng Amerika. Lalo't ngayon na muling sinusubukan ng tibay ng RP-US relations dahil sa kaso ng convicted rapist na si Lance Corporal Daniel Smith. Hinihingi ng ilang mga senador na ibasura na lang ang Visiting Forces Agreement. Payo naman ni Ambassador Kenny, kailangan hinay-hinay lang. I think it's premature to talk about reviewing until we've worked through this case. Pero kahit anong pilit ng taga-media, ayaw magbigay ng kahit anong detalye ang ambassador tungkol sa custody issue kay Smith, na hanggang ngayon, nandun pa rin, nakakulong, sa loob ng US Embassy. Andrea Bautista, The Evening News.